Amen. So, ngayong umaga po ito mga kapatid, tayo po ay naatasan magbigay ng mensahe about sa New Year, sa ating bagong taon. Amen? Amen po ba? Handa na po ba tayong makinig? Sino po dito yung handa na makinig? Amen. So, ang taong pong ito, 2024, sa Hebrew calendar po, ito ay 5784. Okay? So, sa Hebrew Bible, numbers in the Bible, the Hebrew Bible is full of numeric symbolism. And this word funds often relate to prophetic destinies. Amen? And each letter in Hebrew has a name. Sabihin mo nga, has a name. A meaning and a numerical value. Hebrew is the only, okay, I repeat, only language that comes with a number. And this year's name is 5784. So what is the meaning of this prophetic name and how does it apply to us? Okay? Next slide. So nakikita po natin dito yung 5784. Ito po yung 5, yung Hey, 7 yung Zayin, yung 8, dahil 80 siya, yan po ay Pay. Number 4, ito po yung Dalet. Okay? Sabihin mo nga, Dalet. Malala ko si Ma'am Alet. Okay, so, yung Hey, ang ibig po sabihin ng Hey, may pictograph ang Hey. Ang ibig sabihin po niyan is a picture a man with arms raised. Yung Hey daw po, ang pictograph po niyan sa Hebrew ay isang tao nakataas ang kanyang mga kamay. Okay? Speaks of surrender. It speaks of praying. Amen? Amen po ba? And sa ibang symbols, especially sa New Testament, 5 is the number of grace or favor. Sabihin mo nga, favor. Amen? Ano yung sumunod? Okay, naalala ko lang po nung si Abraham. Ang pangalan po niya noon ay Abram. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalitan, nilagyan ng Hey, H. Kaya ang pangalan niya ay naging Abraham. Okay? Mula sa isang a man, siya ay naging the man. Amen? Dahil lang dun sa H na nilagay sa kanya. Okay? Lagyan mo kaya yung pangalan niyo ng H. Amen? Amen ba? Halimbawa yung, di ba yung Weng, di ba? Lagyan mo ng H. May H, Weng. Okay? So may meaning po yun. Okay? Naintindihan niyo po ba? So kasi yung H, yung Hey na yun, sabi ko kanina, stands for favor, grace. Amen? Okay, next, yung 7, yung Zayin. Zayin is a picture of sword, espada. Okay? Ang meaning po nito ng Zayin nito ay food, nourish, or ang sinasabi po ng iba, ito ay it speaks about war and food. Amen? Even yung warring for food, pakikipaglaban sa pagkain. Ano ba nangyayari ngayon sa panahon po natin? Di ba? May nag-aaway sa pagkain kasi nga nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain. So 7 is the number of what? Completion. Vima, completion. Rest. Wholeness. And also 7 stands for blessing. Kanina, yung 5, favor, grace. Yung 7 naman po ay blessing, wholeness. Ang gaganda ng mga meaning, di ba? Yung ating 5784. So, yung 7, dahil 700 po yan, times 100, yung QOF, it also stands for air. Amen? A promised seed. Amen? Yung pangakong binhi. Amen? At sa Aramaic po, ang ibig po sabihin ng ganyan ay none.
Remember si Joshua, yung ibig sabihin ng Nun stands for, fish. Sa Greek symbol, ang ibig sabihin ng Nun ay it means Christ or Christian. Kaya si Joshua, di ba, stands for, kasi son of Nun, stands for Christ, si Joshua. It also stands for, yung 100 times 7, yung cube, ang ibig din po sabihin niyan ay horizon. Sabihin mo nga, horizon. Okay? Complete and time. Amen? So, yun po yung ibig sabihin ng mga, yung 5, 7, 8. Amen? Okay, puntahan naman natin yung 80, yung pay. Ano ibig sabihin ng pay? Remember last year, di ba, nagturo si Pastora, yung 83, di ba? So, meaning of pay, next slide, pay means amount, relates to a language. So, yung mouth po natin, ibig sabihin po ng pay, yung mouth. The 5780 decade is about mouths and what we say. Kaya po sa panahong itong decade na to, mahalaga yung mga sinasabi po natin. Amen? Sabi nga sa Luke 6 verse 45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? So may kinalaman po ito sa lahat, kahit yung expression po natin. And also, dahil pay, amen, syempre nandoon yung creative word ni God. Amen? Yung salita ng Diyos. Sabihin mo ang salita ng Diyos. Kasi nga, pay. Amen? Next, yung pay, may kinalaman po yan, ito po ay yung heart and mouth are connected. Sabihin mo nga, heart and mouth are connected. Sabi sa Deuteronomy 30 verse 14, but the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Sabi sa Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. Ano pa po ang sinasabi sa Bible? Sa Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Sabi sa Job 2 verse 10, in all this, Job did not sin with his lips. Kaya nagtataka yung mga kaibigan niya dahil wala naman siyang pero nagkaroon siya ng karamdaman. Amen? So may kinalaman, itong decade of pay, may kinalaman talaga sa ating mga sinasabi. Amen? Sa lumalabas sa ating bibig. Okay, next, yung 4, ito po dito po tayo magpo-focus in dalet. Ang ibig po sabihin ng dalet ay sa 5784, 2024, represented by number 4, Hebrew letter dalet is equal to number 4. Ang picture po ng dalet ay a tent door. Okay, yung tent door, dun sa kanila sa Hebrew, sa mga Jew, na kung saan, pag ganun siya. Diba, may tent, alam niyo, nakakita na kayo yung tent, di ba? Yan, pag ganyan siya, pag ganyan. Tapos yung pinto nila pag ganun, dito ang bukasan sa taas. Okay, ganyan. Yan po yung tent door nila. It is also said to represent someone bent over in humility or poor of spirit. Okay? So dahil nga mababa yung tent, anong ginagawa ng mga tao pagpapasok? Anong kailangan? Yuyuko muna. Okay? Anong ibig sabihin po nun? Amen? Ano ibig sabihin nun? Okay. Ang ibig po sabihin nun, may kinalaman po yan doon sa kapag tayo ay lalapit sa ating Diyos, sa house of God, sa presence of God, amen, we are nothing without Jesus. We are nothing without our God. So, tayo lagi ay lalapit lagi ng in humility, we bow down to Jesus. Amen? Lagi po meron tayong humble heart. Amen? Sa ating paglapit sa ating Diyos. Especially sa Kanyang presensya. Amen? Amen po ba? So ano pa po yung dalet?
open doors represent favor, blessing, and opportunity. Sabihin mo nga, favor, blessing, and opportunity. So 2024, 5784, yun po yung mga makikita po natin sa atin. Amen? Door to the presence of God. Sabi ko nga kanina, amen, this year, yung door, yung dalet na yan, it is the door to the presence of God, the tent of habitation. Amen? So, ibig ko sabihin, doon sa mga kapatid po natin na every Sunday lang nagpupunta sa church, siguro, maganda siguro this year, dagdagan po natin. Okay? Ano ibig sabihin? Medyo dagdagan nyo ang pagpunta sa church. Amen? Kung dating every Sunday lang, or kung wala kayong MC, for example, a-attend kayo ng prayer meeting. Amen? Hello? Amen ba? It also means hearing ear. Amen? We need a new ear to hear. Amen? Amen pa? So kapag ikaw ay laging nasa presensya ng Diyos, kailangan din meron tayong tenga para makapakinig sa sinasabi ng Diyos. Amen? The now word. Amen? Yung sinasabi lagi ni Pastora, yung Rema word. Amen? Like for example, ngayong umagang po ito, so merong ibibigay na Rema sa inyo. Amen? Amen ba? So kung tayo ay wala sa presensya ng Diyos, wala po tayo sa house of God, paano tayo makakapakinig? Amen? Hello? Or, nandito ka nga pero tutulog ka naman. Walang saysay nun. Wala din, di po ba? Kailangan meron tayong attentive ear to hear. Amen? Ano po yung next? So, naghanap po tayo ng parang kumbaga ito yung magiging scripture po natin about itong pay and dalet 84. So nakita po natin yung Luke chapter 2 verse 36 to 38. Basahin po natin kung nababasa po ninyo. Okay? 1, 2, 3, go. Now, there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who look for redemption in Jerusalem. Sila Joseph and Mary, kailangan nilang pumunta ng templo. Amen? Sa templo ng Panginoon Diyos. Saan sila dadaan? Siyempre sa pintuan. Amen? So nakita po yun ni Simeon at ni Anna, yung prophetess. So, Anna, okay, makinig po kayo. Anna means grace or favor. And what is the number of grace? 5. Okay. It also means, yung Anna is revelation, light, and picture of arm race. Ano ang ginagawa ni Hannah nung siya po ay byuda? Anong ginagawa ni Hannah sa templo nung siya ay byuda na? Ha? Parang hindi niya mabigkas. Yung iba sa inyo parang hindi mabigkas eh. Fastings and prayers. Okay, sa mga susunod na mga araw, tayo po ay magkakaroon ng prayer and fasting. Okay, promo agad. Inaayahan namin kayo pumunta sa church. 2 p.m. to 4 p.m. Sabi ni Pastora. Pastora says. So, okay. Anna means grace. Number of grace is number 5. Okay, so ano pa? Nakita po natin dito. With a husband, 7 years. Siya po ay may asawa muna ng 7 years. So meron tayong 5, meron tayong 7. Ano pa po nangyari po dito? Ano po sinabi dito? And this woman was a widow of
About 84 years. Nakita niyo ba yung connection? So, 5784. So, makikita po natin dito, sa taong 2024, mga kapatid, sabi ko nga kanina, ito yung taon na kung saan dagdagan po natin ang pagpunta sa house of God. Amen? Hindi niyo po ba alam na ang ibig sabihin ng church ay Bethel? And Bethel means the gates of heaven. It speaks also door. Amen? Amen po ba? Kung tayo ay laging nasa pintuan, sabi nga ni David, doorkeeper, gusto niya maging doorkeeper, nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Kaya, inuulit ko, kung dati, 2023, every Sunday lang kayo nagpupunta sa church, dagdagan nyo naman ng konti. Gawin yung twice a week. Hello? Amen? Kung gusto po natin makita breakthroughs, manifestations, and visitation, blessing upon blessing, amen, isa yon sa mga susi. Amen po ba? Okay? So nakita po natin yung si Ana. Okay. So dahil po ng Hebrew ay mahilig sila sa numerical values, tinignan po natin yung 84th verse in the Old Testament. At yun po ay makikita sa Genesis chapter 4, verse 4. Double door. Amen? Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Amen? Bakit mas pinaboran ng Diyos ang handog ni Abel? Ano ang katibayan? Amen? Ano ang katibayan? Fire fell from heaven. Yung offering niya ay may apoy. Na-consume. Amen? So, tandaan po natin, this year, we must come before the Lord on His term. Amen? Hindi sa term natin. Ano pangalan ng kapatid ni Abel? Ha? Sino? Si Cain. Akala ko hindi nyo alam eh. So, ano ang ginawa niya? Kung ano lang yung term niya, kung anong gusto niya, yun lang gusto niya i-offer eh. No. Kung ano ang gusto sa standard ni Lord, yun ang gusto niya ibigay mo. Hello? Baka magulat po kayo dito sa sabihin ko. Kung 2023, hindi ka pa nag-iikapo, this year, 2024, it is time to give your tithes and offering. Amen po ba? parang walang amen. Parang Amen po ba? Amen. We must come before the Lord. We must give our offering in God's term. Amen? Okay, ano pa? Marami po natuklasan eh. 84th verse in New Testament. Okay. Matthew 4 verse 20. They immediately left their nets and followed Him. Ano makikita po natin dito? Itong mga isda na to, nung sila ay tinawag ng Panginoong Diyos, anong ginawa niya? Anong ginawa nila? Binaba nila yung kanilang mga gawain, yung net. At sila po ay sumunod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, follow me. And doon sa binasa po natin doon, speaks about surrender. Total obedience. Okay? Ano pa? Dependence sa Diyos. Amen? Marami po sa atin ngayon, hindi makapaglingkod. Bakit? Merong trabaho.
merong business. Ano pa? Merong apo. Pastor, parang bagong-bagong to, parang ano yung ano, parang sermon ka. Bakit hindi nakakapaglingkod maraming sagabal? Pero ano ang sinasabi din sa atin ngayon, mga kapatid? Total obedience. Itong ginawa ng fishermen, no? Sumunod sila agad. Nung sinabi ng Panginoon, follow me. Amen? Pag sinabi ng Panginoon Diyos ngayon, follow me, anong gagawin nyo? Ha? I will follow you. I am decided. O sabi nga kanina nung Friday, Sister Ivy, I am decided to follow Ay, kanta pala ni Vanessa. Amen. So, this year, it is time to decide to follow Jesus. Amen? Totally. Sabihin mo nga 100%. I will follow. I will obey Jesus. O, narinig kayo Wala nang atrasan niya. Narinig kayo ng Panginoon. Okay, ito pa mga kapatid, no? Remember 5780. 5780, nag-start po tayong bagong dekada. And yung 80, sabi nga natin, pay. Anong nangyari? Anong ginawa ng kaaway? Tinakpan yung ating mga bibig. Amen? Amen ba? Kasi ayaw ng kaaway na gamitin yung ating bibig to proclaim the word. To proclaim His goodness. Amen? Hello? Ano pa nakita po natin dito? Nung tiningnan ko yung number 80 sa periodic element, okay, ay mercury. Alam niyo po ba, nung COVID-19, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga damatans o yung mga senior na thunders, medyo mataas ang mercury, sila po yung agad-agad namamatay. Amen? Because of that mercury. May tawag doon something na scientific na, hindi ko na basta nakita ko lang po. Kaya marami namatay na mga sorry for the word, mga majonda. Kasi may na-open pag sinasabi kong majonda. Majonda, medyo may edad na. Amen? So yun. So, nung nakita ko po itong nung 84th element sa periodic table stands for polonium. Polonium is highly toxic due to radioactivity. Ano ibig sabihin po nito? Marami ang mga prophecy, hindi naman natin pinaniniwalaan, pero like sinabi ko kanina, yung number 80 element, mercury, nung 5780, 2020. So yung polonium, it speaks of nuclear war. Amen? Nakikinig po ba kayo? I remember 2014, nagkaroon po ako ng vision na kung saan ako ay naglalakad sa mga debris. Yung mga, basta yung, alam mo yung, ano nyo po yung pag lumindol or earthquake, di ba parang may mga bato-bato na sira-sira sa daanan. Yun po yung series po yun, sunod-sunod po yun, 2014, 2015, hanggang 2020, 2021. Okay? So yun po yung nakikita ko po. Okay, balikan po natin yung itong mga debris na to, pwedeng lumindol o pwedeng merong gera. Amen? Di ba pag mayroong mga war, ano nangyayari? Di ba? Nakita niyo na may itsura ng di ba? Ano ba yun? Ano bang nilusob ng Russia? Ukraine, di ba? Nakita natin, di ba? Yung mga, pati sa Gaza, nung binomba sila.
So, binalikan ko po yung 2004, ako po ay nagkaroon ng vision about nakasakay ako sa jeep, dumaan sa Provident. At nakita ko yung Provident lubog sa baha. As in, lubog na lubog sa baha. 2009, dumating, after 5 years, dumating ang, dumating? Undoy. Amen? So this time, 2014, wala pa pong nangyayari. Wala pang matinding earthquake na nangyayari sa Pilipinas or gera. Pero nandiyan ang banta ng China. Amen? So, kaya hindi natin sinasabi na mangyayari, pero we have to be ready. Amen? Amen po ba? So, nuclear war. Okay, next. But praise the Lord, sabi sa strong Hebrew, number 84, stands for wings. Sabi sa Psalm 91 verse 4, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Ano yung nakikita po natin dito? Goshen. Diba? Remember Goshen? Nung merong 10 plague sa Egypt, ang Goshen ay hindi naaapektuhan. Amen? So, welcome to Goshen. Amen? 2024. Amen? You will not diminish. Yung family mo, hindi mababawasan. Taong 2024, walang mamamatay. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Nasa Goshen po tayo. Amen? So, okay, patuloy po tayo. First mention ng door ay makikita po natin ito sa Genesis chapter 4, verse 7. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Sino ang kausap dito ng Panginoon? Ha? Sino ang kausap nito? Si Cain. Okay? May choice siya. Amen? Ito yung panahon, this year is a season of choice. A moment of decision. Ano ang pinili ni Cain? Amen? Pinatay niya yung kapatid niya. Amen? Kasi nagtampo siya eh. Dahil sa tampo na yon, hinayaan niya yon lumaki na lumaki hanggang sa nagkaroon siya ng jealousy, nagkaroon siya ng hatred sa kanyang kapatid, kaya napatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. So ano po yung mga halo po natin dito sa mga usapan po natin about doors? Essential points on doors. Number 1, open doors may seem obscure and meaningless and can be overlooked. Minsan, may panahon na kung saan parang malabo. Okay, yung mga door na yan, malabo. Amen? Kasi hindi po natin masyadong nakita. Kaya mahalaga na tayo po ay babad sa presensya ng Panginoon. Meron tayong ear to hear. Amen? And eyes to see. Amen? Number 2, some open doors aren't glamorous and are unseen. They can only be perceived by those who have discernment and are in the Spirit. Sabi ko kanina, kailangan talaga babad ka sa presensya ng Panginoon. Okay, minsan kasi yung pinto na yan, binibigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka akit-akit. Ay, hindi, baka hindi yan. Di ba? Meron tayong ganun. Di ba? Pinapupunta ka sa Vietnam. Ay, hindi yata yan. Kasi gusto mo pala Canada. Hello, Canada, flowing with milk and honey. Pero pinapupunta ka sa Vietnam. Hindi mo alam na yun pala yung door na binibigay sa iyo ng Panginoon. Pero dahil hindi nga yung glamorous, tinatanggihan mo. So mag-ingat po tayo sa mga ganung not God-appointed doors. So be vigilant and not fleshly. Amen? May mga pinto, tandaan niyo po mga kapatid, may mga pinto na hindi talaga itinalaga sa iyo ng Diyos, kaya wag po natin yung papasukan. Sabi mo nga sa katabi mo,
huwag mong papasukan ang mga pinto na hindi itinalaga ng Diyos. Amen? Number 4, some closed doors can appear like the end, but it's just the beginning. Akala natin, dead end na. Pero no, hindi. Hindi yung pala yung simula pa lang. Okay? Minsan, nawalan ka ng trabaho. Nag-bankrupt yung negosyo mo. Amen? Ano pa? Nawalan ka ng anak. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Tandaan po natin, death is not the end. Amen? Amen ba? Meron palang opportunity behind that door. Amen? Kasi hindi natin nakikita agad. Amen? So, number 5, trust in God's timing for the open door. Kung kailangan po natin magkaroon tayo ng patience. Sabihin mo nga sa katabi mo, patience. Amen? Kaya huwag kang magmadali na yumaman. Huwag kang magmadali sa promotion. Amen? Wait and see. Sabi nga sa Bible, good things come to those who wait upon the Lord. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. I remember sabi ko nga, lagi kong sinasabi, nagkaroon ng retrenchment sa aming kumpanya. So, wala akong desisyon, walang choice kasi pag nag-resign ako, wala akong makukuha. Amen? Kasi nga yun yung sinasabi nila. Kasi daw yung department po namin, yun po yung, sabi po nila, bread and butter ng kumpanya. Okay? So kaya hindi ko pwede mag-resign. So, but praise the Lord, amen, kahit dumaan kami sa binawasan pa yung salary po namin ng 20%. Okay? But praise the Lord, kahit ilang taon yon, nagkaroon kami ng sarili naming business. Amen? Amen po ba? So, naghintay lang kami. Isa sa mga, ang naalala ko noon, every time nandun ako sa office, nandun ako sa CR. sa CR po namin, sa may CIS, sa may malaking CR na ganyan, may mga cubicle doon. So, pinakadulong cubicle, nandun ako every lunchtime. Anong ginagawa ko? Nagpe-pray sa Panginoon. Kasi hindi ko talaga alam. Andun na si Micah, pinanganak na si Micah, meron kaming baby. Pag nawalan akong trabaho, mahirap. Kasi nakita ko yung ibang office mate, walang trabaho. Amen? So, maghintay po tayo. Huwag po tayong mainip. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Amen? So, tandaan po natin, ang Panginoong Jesus, siya mismo ang door. Amen? And that door, Jesus is the door and His promise. Sa John 10, verse 1 to 5, babasahin ko po, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Okay, talon tayo sa verse 7. Then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Amen? Wala sa trabaho, wala sa bansa, amen? Wala sa anumang kumpanya, makikita po natin ang hinahanap nating
flowing with milk and honey, but only, kanino? Sa Panginoong Jesus lang. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung mga pangako ng Panginoon? Sabi sa Revelation chapter 3 verse 7 to 8, "And to the angel of the church in Philadelphia write, these things say he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name." Amen? Ito yung pangako ng Panginoon, yung open door. A great promise sa atin po mga kapatid sa taong 2024. Amen? Nakita po natin, yung mga church sa Philadelphia, they have kept God's word and did not deny Jesus. Ano yung ibig sabihin po dito? It speaks of loyalty. Amen? Loyalty till the end. Amen? Alam na ito ng mga mag-asawa, di ba? Mga mag-asawa, may loyalty. Amen? Sa Revelation chapter 3, verse 10 to 11, "Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown." Okay, anong sabi po dito mga kapatid? Hindi po sinabi na sinabi niya dito, kept from. Amen? Kept from, hindi sinabing you will survive. Hindi niya sinabing you will survive in the hour of trial. Hindi niya yung sinabi na you will get through. Amen? Ang sabi niya, I also will keep you from the hour. Amen? So, it speaks of ano to? It speaks of rapture. Amen? "Behold, I am coming quickly. Hold fast that what you have, that no one may take your crown." Meron dalawang, isa sa mga man of God, nagsabi, Ben Hinn, sabi niya, 2024, be ready, kasi baka ito na yung talagang rapture. Amen? So marami tayong paghahandaan ngayong 2024. Amen? Si Philadelphia, ano meron sa kanila? Sila po ay merong brotherly love. Amen? Amen ba? Sila po ay may brotherly loves among their mga brothers and sisters. So ito yung mga katangian ni Philadelphia Church. So siya po ay may loyalty, meron siyang brotherly love. Amen? So number 1, get ready to proclaim Jesus at every door. Ano ibig sabihin? Ang bawat bahay ay mayroong pinto. Tama po ba? So we must get ready to proclaim Jesus at every houses, at every door. Amen? Marami ngayon ang hinugna. Amen? Ready for harvest. Amen? Kaya ito na po yung time para wag na po tayong magpa-dili-dali. Amen? Wag na po tayong magpatumpik pa. Amen? Kailangan ito na po yung panahon para tayo po ay magpahayag ng mabuting balita sa bawat tahanan, sa bawat pintuan. Amen? Ito pong nakaraang Pasko, we have the opportunity, ito yung mga kapatid ko, we have the opportunity makapunta ng aming probinsya sa Catanduanes. So we have the opportunity para mag-share ng mabuting balita sa ibang mga kamag-anak. Kasi yung mga pamangkin ko iba, hindi pa sila nakapunta ng probinsya ng Catanduanes. So nagkaroon kami ng opportunity. Kasi kailan pa tayo pupunta? Sabi ko nga, kailan pa tayo pupunta ng Catanduanes, di ba? Ito na yung panahon para mag-share. So ganoon din po sa atin mga kapatid, di ba?
kung meron kayong mga kamag-anak o nasa ibang probinsya, ito yung panahon, mga kapatid, para magkaroon tayo ng time. Amen? Para mag-share ng gospel. Sabi sa Revelation 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me." Amen? So, alam niyo ang Panginoon Diyos, God wants to reclaim every household. God wants to reclaim every family. Amen? So this year, 2024, sabi nga ni Pastora, mag-focus po tayo sa pamilya. And true enough, di ba, 2024, we have to proclaim Jesus at every doors. Amen? Number 2, get ready for the coming of the Lord. Amen? Amen? Sabi po sa last mention ng door, Revelation chapter 4 verse 1, "After these things I look, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, 'Come up here, and I will show you things which must take place after this.'" Speaks of rapture. Speaks of spiritual discernment. Ibig sabihin, we are going up to the higher level of dimension. Amen? This year. So, pwedeng ito na nga yung rapture, or pwede rin naman ito ay tayo po ay aakyat sa panibagong higher level. Higher level of anointing. Amen? Ang ating iglesia ay aakyat. Amen? Sa higher level of anointing. Amen? Parang hindi kayo excited. Amen? Kapag ang church ay umakyat sa higher level ng anointing, kasunod din ang mga kongregasyon. Amen? Amen po ba? So are you ready for the higher level of anointing? Amen po ba? Sino po ang ready? Amen? Sabi po sa Psalm 24 verse 3-4, "Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully." Sino lang ito mga qualified? Amen? Sila po yung may clean hands and a pure heart. Wala po silang mga idol. Get rid of idols. Hindi ibig sabihin yung mga statue, di ba? Yung Nazareno, hindi lang po yun eh. Meron kayong mga idols or mini idols sa buhay niyo po, sa buhay po natin, na lagi po nating pinangahawakan at hindi nating binibitawan. Amen? So this year, mga kapatid, bitawan niyo po yung mga idols na po yan. Amen? It could be your spouse, it could be your child, your children, it could be your job, amen? It could be your business, anything, pwede maging idol, mga kapatid. Amen? Sabi nga sa Psalm 24 verse 7-10, "Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in." Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Okay, sa number 3 na po tayo. Get ready for the coming revival in the church. Amen? Amen po ba? Ready na po ba tayong lahat? Number 3, get ready for the coming revival in the church. Okay, meron po ako ditong isang illustration. Sister, doon na po tayo sa illustration. Ayan. Nakita niyo po yung 2023, yun po yung Gimel. 2023 is the year of Gimel. Ibig sabihin po ng Gimel, Holy Spirit, or ano po ibig sabihin yung overflowing abundance, yung year 2023. Yung pictograph ng Gimel is a picture of a rich man running after a poor man. Yun po yung dalet, yung poor man. Amen?
So it's a picture of Yeshua as a redeemer. Amen? Amen po ba? Na kung saan siya po ang magbibigay ng deliverance doon sa tao na yon na kung saan ay poor in the spirit. Pwedeng poor, literal na poor, or poor in the spirit. Amen? So makikita po natin dito na kung saan, mga kapatid, in the same way, nung panahon ni Joseph, na kung saan siya po ay ginamit para yung mga walang makain ay magkaroon ng pagkain dahil sa kanyang vision. Amen? Di ba? Naalala niyo pa yung vision niya? Yung 7 na tagtuyo at 7 na harvest. Amen? So si Joseph ay ginamit para ma-preserve. Hindi lang yung, lalong-lalo na yung ma-preserve yung kanilang lahi, yung Jew, yung Israelites. Sila po ay tumira sa Goshen, doon po sa Egypt. Sabi niya sa Genesis chapter 45 verse 7, God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. Amen? So sa buhay ni Joseph, nakikita po natin dito yung forgiveness. Kung nais po natin magamit ng Panginoong Diyos, especially to be a solutionist, solution provider, katulad ni Joseph, dapat yung forgiveness. Okay? Number 2, it is not about you. Amen? It is about God. Kaya ka pinagpala ng Panginoon, hindi lang yan para sa iyo, mga kapatid. Para yan sa mga nangangailangan. Amen? Number 3, we must rely on the giver, the source. Amen? Not on our wisdom, own personal wisdom, knowledge. We must rely only on the gift giver. Ano pa? Number 4, spirit of excellence. Si Joseph, nakita po natin yung kanyang excellence. So, especially sa mga nagtatrabaho sa atin dito, makikita po sa atin yung spirit of excellence. Makakapag-draw po tayo ng mga kaluluwa. Amen? Amen po ba? Masasharean po natin sila ng gospel. Amen? And number 5, preservation. Amen? Marami ngayon ang naghihirap. Amen? So, preservation, it's a call to help others. Ang pera po natin, hindi natin yan madadala sa libingan o sa langit. Amen? Ang pera niya po, kung limpak na pera mo, hindi mo yan madadala. Itong 2024, it is time for you to distribute. Pagpagamit ka. Amen? Uulitin ko, ang mapagbigay ay lalong yumayaman. Amen? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? So, lastly na lang, ito na talaga ang preaching po natin. Cornelius open door. Si Cornelius, Acts 10 verse 1 to 3. Si Cornelius, siya po ay hindi pa Kristiyano. Hindi pa siya born again. But tingnan niyo po natin ng verse 1 to 3. Sabi po dito, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. He prayed to God always. He gave generously to the poor. This year, mga kapatid, ito pong si Cornelius, tandaan niyo po, hindi po siya pa-born again ito. Hindi pa siya Kristiyano ng panahon ito. Verse 3, about the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming and saying to him, Cornelius! Ano po ang nakita niya? Nakita niya ang isang anghel
Amen? Ibig sabihin, bumukas ang kalangitan. Amen? Amen po ba? So, ibig po sabihin, kahit hindi ka pa born again, kung ikaw ay magpe-pray lagi sa Diyos, amen, at ikaw ay patuloy na nagpapagamit para sa mga mahihirap, magbigay ng alms, amen, generously, nagbukas ang langit kay Cornelius. What more if we, the Christians, the children of God, amen? Hello? Hindi lang anghel ang bababa. Amen? Bukas na bukas ang langit sa atin. So this year, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo lahat as a church, if we will focus on prayer and fasting, amen, and to give generously sa mga nangangailangan, amen, laging bukas ang langit. Amen? Sa ating iglesia. Sa body of Christ. Again, yung pera po natin, malaki man yan, limpak-limpak man yan, hindi po natin madadala yan sa langit. Hindi niyo po madadala yan sa libingan. This year, 2024, ipagamit natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Ito yung Acts 10, 30 verse 33. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting. Kausap niyo si Pedro. I was fasting until this hour, and at the ninth hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Send therefore to Joppa and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner, by the sea. When he comes, he will speak to you. Verse 33, so I sent to you immediately, and you have done well to come. Now, therefore, we are all present before God to hear all the things commanded you by God. Kausap niya si Pedro. Kasama niya ang maraming tao doon. Kinausap niya si Pedro, eto na, ikaw yung pinadala ng Diyos para magpahayag sa amin. Marami ang pamilya ngayon, mga bahay ngayon, sabi ko nga, they are hinug na. Amen? Hinug na po sila. They are crying out. Crying out to God. Ano mo ang kulang na lang po, mga kapatid? Messenger. Kakatok sa pinto. Nandito kami para ipahayag ang mabuting balita sa inyo. Amen? Amen po ba? Now the question is, are we willing? Are we ready? This year. Kung dati, once a week ka lang pupunta ng church, dagdagan mo, gawin mong twice a week. Or sabihin natin, kung dati 5 times a month, gawin mong 6 times a month. Once a month ka mag-attend ng prayer meeting, pwede naman, di ba? Pwede yun, di po ba? At least dinagdagan mo. Amen? Kung hindi ka nagbibigay ng ikapo mo, this year 2024, it's time for you to give. Amen? So mga kapatid, inanyayahan ko po ang worship team. Amen? So ang tanong, are you ready? Are you ready for the open doors? Tayo po tayong lahat.